lahat? Good morning. Magandang ating umaga dahil sa Panginoong Jesus na nagbigay sa atin ng kagandahan ng araw, kagandahan ng ating buhay. Kaya naidideklara nating maganda ang ating mahina nga pala, no? Pag meron ka. So, okay lang? Mahina po. Nakaharap. Ito na lang. Ito na lang. Ayaw. Pasensyahan na. Akala natin maganda yung ano. Kasi nga, ang hirap nang nakamas na pag kumakanta. Dahil sa meron tayong iniingatan. Ngunit salamat sa Panginoon. Dahil ang ating pananggalang ay si Jesus. Amen. Tulino ng mga anak ni Lord. Wala ko. Salamat sa Panginoon dahil sa biyaya niya, ako ay narito. So, hindi po sa sarili nating lakas, kundi sa biyaya ng ating Diyos. Hindi ko siya makita. Ang ating pong pag-aaralan ngayon is, ito po, in Christ. Series po kasi ito yung ating pinag-aaralan na unang salvation, pangalawa is freedom. Then sa ating pastora is, sino nakaalala? Kay pastora. Adoption. Adoption. Then, last week is pinakilala ni Lord kung sino yung Diyos na naglikha sa atin. Para lalo nating makilala ang Diyos na nagbigay sa atin ng salvation, nag-adapt sa atin into God's kingdom. Amen? Then, ngayon naman po is sanctification. Pagbubukod. Pagtatalaga. Itinalaga tayo. Para saan? Yun ang tanong. Kay Kristo, itinalaga tayo para sa gawain, para mamuhay ng kabanalan. Yan po yun. So, basahin po natin ang may nalaglag. Ayan. Ay, ba't ayaw niya? Ayaw niyang gumalaw. Ayan. Lumabas na rin. So, ito po yung ating papag-aralan. John 17:17. Sanctify them by the truth, your word is truth. Ibubukod tayo sa pamagitan ng katotohanan at ang salita ng Diyos ay katotohanan. Then sa 16, sa prayer ko po kanina, is ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ito ay espiritu na nagbibigay buhay. Kaya buhay ito sa ating mga buhay. Kaya mayroong resulta, hindi patay. Okay po ba? Itinalaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ay, sorry, sa irita. Naduli. O, nagkamali si Kamay. Salita po yan. Ang salita mo ang katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Purihin ng Diyos, ang sanctification po na tinatawag, ang pagtatalaga po is merong tatlong aspeto. Lumabas? Meron po tatlong aspeto, nabanggit ko nga po, set apart for God's and His holy purpose. Katulad ng ating encouragement kanina, may proseso na minsan akala natin waste yung nangyayari kasi sa ating mga weaknesses na mas parang namamagnify natin yung ating mga weaknesses, pero nothing is waste pagdating sa Panginoon. Dahil doon natin nare-realize na we are nothing without God. Doon natin naranasan yumuko sa Panginoon. Kasi nga, nung una, tayo ang itinataas natin. Sarili natin. Puro tayo ay, me. So, makasarili.
Ngayon, ipinapakita ng Lord yung ating mga kahinaan para tayo yumuko sa Panginoon. At ito yung tatlong aspeto ng pagtatalaga ng Diyos. Una is yung positional sanctification na tinatawag. Yung positional sanctification, ito yung tatlong kaninang binanggit ko. Salvation, freedom from the bondage of sin, yung last preaching ko po. Then, adoption. Position. Ipinosisyon tayo ng Panginoon para mula sa kadiliman doon sa liwanag. Pinosisyon tayo ng Diyos na mula sa anak ng kasinungalingan, anak ng kasalanan, into sa anak ng katuwiran. Anak ng Diyos, kasama ni Kristo na tagapagmana, kasama ni Lord na tagapagmana. So ito po yung una natin na pag-aralan, last, positional. Pangalawa is progressive. Ito yung pag-aralan natin. Dahil hindi natin pwede pag-aralan yung ultimate, dahil nga wala na tayo dito. Ito yung ultimate is kapag wala na tayo sa body. Wala na tayo sa katawan na ito, yun yung umpisa ng ating true life. Kasi yung ating buhay dito sa, kumbaga sa libro, is introduction lamang. Yung buhay natin dito sa lupa, na namumuhay tayo, na may pagsunod sa Panginoon, is introduction lamang sa tunay na buhay. Kaya, nagpa-practice pa lang tayo. Ang humbang dito na sa ultimate. Na wala na tayong makikitang kahinaan, wala nang pag-iyak, wala nang sakit. So, dito ang papag-aralan natin yung sa progressive. Bakit progressive? Dahil progress may proseso. So, ito yung pinaglalabanan natin. Ito yung pinagpipilitan natin sa tulong ng grasya ng Panginoong Hesus. So, ang hirap pong magpupumilit kapag sarili nating lakas. Pero sa tulong ng grasya ng Panginoon at sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, ito yung daily growth natin. Nakokorek tayo, parang bata, nakokorek, napapalo, tinuturuan. So, ito po yun. Daily growth in grace, becoming in practice more and more, set apart for God's use. For God's use. Hindi po tayo nananatiling nakaupo, tagapakinig. Kundi merong pinili tayo ng Diyos dahil sa gawain. Kung nakaabot na tayo sa level na masabi na natin tayo ay kamanggagawa ni Kristo. Kasama ni Kristo. So, ang ating pamumuhay is get started sa salvation, get started dun sa freedom, sa pagkagapos natin sa kasalanan. Although, alam natin na sa ngayon, nagkakasala pa tayo. Amen? Pero progressive. Pag sinabing progressive, may pagbabago. Nagkakaroon na tayo ng conviction. Nagkakaroon na tayo ng, dapat hindi ko pala ito ginawa. O nagawa man, ay sorry Lord. Progressive. Tapos, pinipilit na natin, wag na nating magawa. Gusto nating sumunod sa Panginoon. So, then adoption, alam natin yung posisyon natin bilang anak ng Diyos. So, nakiklaim natin yung kapangyarihan. Nakiklaim natin yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Nakiklaim natin yung kapangyarihan ng Diyos para mapaglabanan natin ang gawa ng kaaway sa ating buhay. Amen po ba? Dumadiretso na ako. So, ito po yung in-explain ko. So now, as adopted children of God, God is in the process of transformation. Ito ang malimit. Pag sinabing transformation, ang makita natin kahit sa YouTube, sa mga ang malimit na ginagamit na halimbawa is yung, may mga boys tayo dito, mga transformers, no? Ang ginagamit is yung paru-paro. Mula itlog, uod, hanggang ang pangit ng pagkauod niya na hindi mo
yung caterpillar na tinatawag, maging sa science, yun ang malimit na ginagamit pag sinabing transformation, may proseso. Hanggang sa bumuka, mawala yung balat ng pangit at magiging paru-paro siya na napakaganda. Roaming around, may freedom na. So, yun po yung malimit na ginagamit. So, ito po yung transformation para lalo tayong maging karapat-dapat na magiging anak ng Diyos. Dahil kung hindi po tayo mababato, yun ba ang Kristiyano? Yan ba ang anak ng Diyos? Nagsisimba pa naman. Linggo-linggo pa naman nagsisimba. Bakit ganon? So mapupulaan tayo. So, iniiwasan natin ang gusto ng Diyos na hindi tayo mapulaan. So, iniiwasan din natin na mapulaan tayo. Kaya nalulungkot tayo pag nakitaan tayo ng mga pangit na bagay, nalulungkot tayo. Kasi nasa proseso tayo ng transformation. Pero kung hindi tayo nalulungkot doon, wala tayo sa proseso. Pero kapag nakaramdam tayo ng kalungkutan, nakaramdam tayo ng pag-iyak, dahil nga nakakagawa tayo ng pangit, nang aaway tayo, naiinis tayo. Pag nakaramdam tayo ng ganong kalungkutan sa ating mga pangit na nagawa, is ibig sabihin, nasa proseso tayo ng transformation. So, wag po tayo mag-alala. Wag po tayo mawala ng pag-asa. Dahil nasa proseso tayo ng transformation. So, no one is born of God, grow instantly. Katulad ng isang bata o isang tao, wala namang ipinanganak na katulad nung sinabi niya, ipinanganak malaki na sa yung tinapyas na kawayan ba yun? O kaya si Momotaro, doon sa Momo, di ba, yung kwento ng pambata, na talagang una is nag-umpisa sa tiyan, 9 months siya nasa proseso sa tiyan, bago siya mailuwal. At pagkatapos na mailuwal, hindi po kagad kumakain ng kanin o karne. So, proseso po. So, ganyan din po ang ating pamumuhay Kristiyano. Pamumuhay pagsunod sa Panginoon. We started from baby, kaya meron tayo spiritual milk, to eating meat. Kaya pag dito na tayo, malalim na ang mga katuruan. Nandiyan na yung pagpalo, nandiyan na yung pag-review. Kaya minsan naranasan natin, bakit ganun magsalita si Pastora? Bakit ganun sila magsalita? Nakukurit tayo, kaya nasasaktan tayo. Dahil wala na tayo sa baby. Di ba, ang baby, dinodote natin, kumbaga, ginagawa natin lahat. Hanggat maaari, pinapamper natin. Pag sinabing pinapamper is, binibigay natin lahat. Pero pagdating ng ayon sa may edad na pwede na siya, no. Meron na tayong no. Diba? Hanggang sa pag lumaki na, may palo na sa puwet. Pag hindi na nakikinig. So, yun po yung proseso po kasi ang transformation. So, sabi nga po sa unang Pedro, dahil ang pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakababanal kayo sapagkat ako'y banal, sabi ng Diyos. So, sino po ang banal na dito? So, lahat tayo sa spiritual, sa ating mga espiritu tayo banal, nasa tingin ng Ama. Pero yung ating pamumuhay, proseso pa rin. So, wala pa tayo sa perfection. Pero yung ating mga espiritu is perfect, kaya naglalaban, may paglalaban. Kaya sabi ni Pablo, bakit nagagawa ko, last na preaching ko, bakit nagagawa ko yung ayaw kong gawin? Yung alam kong tama, hindi ko nagagawa. Kaya may paglalaban sa ating kalooban. So dito po, dahil yung ating spirit po perfect na, pero yung ating katawan is sanay pa. Yung ating soul sanay pa sa nakasanayan nating gawain. Mas masarap matulog kaysa mag-pray. Mas masarap
mamasyal kaysa pumunta ng church. Pero salamat sa Panginoon, dahil every Sunday nandito tayo, alam na natin kung ano ang tama. Amen? Alam na natin kung ano yung purpose ng ating pamumuhay, katulad ng ating awitin kanina, that we all live to worship God. Kaya tayo nandito. Kaya pansinin natin, marami tayong blankong upuan. Dahil marami pa rin ang hindi nakakaalam ng tunay na purpose ng buhay. Kaya hinahanap sa labas. Pasyal, dito, pamilya. Kasi doon nila nakikita yung joy. Doon nila nakikita yung peace. Pero na once na nagkasira ang relasyon, tayo man din nakaranas. Once na nasira yung ating relasyon, doon tayo lumapit sa Panginoon. Doon natin nakita yung pangangailangan natin kay Lord. So, ito yon re-educating. So, salamat sa ating mga anak dahil mula pa pagkabata is naturuan na natin. Pero tayo, hindi pa. Mula pagkabata is, ang turo sa atin, ano po? May tama, may mali. Sabihin pa sa atin pag may pumunta, sabi mo anak, wala ako. Tinuturuan yung anak para magsinungaling. Tapos, ito uso sa atin eh. Walang stoplight, di ba? Hindi tumatawid sa stoplight dahil matagal. Tatawid doon sa kahit naka-red, hila-hila bata, hindi alam hindi pala alam na tinuturuan na natin, anak natin, na lumabag sa kautusan, lumabag sa law. So, hindi natin alam yon. Alam lang natin, ginagawa kasi ng lahat, kaya okay lang. Pero ngayon, dahil naturuan tayo, na-re-educate tayo, na-reprogram tayo, sabi nga kanina ng ating kapatid, yung computer, pag napuno na, kailangan i-reprogram, kailangan tanggalin yung mga virus. Kaya tinanggal yun ni Lord, na-reprogram tayo, at mayroon tayong transformation. Lahat tayo mga transformers na ang ulo ay si Kristo. Naano ko yung robot na transformer, bolt in. Na ang ating ulo ay ang Panginoong Jesus, na ating Diyos at tagapagligtas. So the process of setting apart is done by God. Hindi sa atin. Dahil kung galing sa atin, ay pwede, wala tayo dito. Tandaan natin, kaya tayo na dito dahil pinili, tinawag, at ibinukod tayo ng Diyos. So, ang Diyos ang nagsimula. Wala sa atin ang simula. Ang karamihan kasi ng iba, pinili ko si Lord. Ito pinili ko. No. Si Lord ang pumili sa atin. Kaya tayo nandito. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nagtutuwid sa atin. Kaya lang, sabi nga po dyan, merong kooperasyon tayo. Meron tayong gagawin. Meron tayong ginagawa. Hindi naman tayo ginawa ng Diyos na robots. Kapag sinitch niya, yun na. Hindi po, may pagpili po sa atin. May desisyon tayong ginagawa. Kaya ito yung commitment of decision natin. Depende ito. Kaya makikita natin, ang tagal na sa church, ang tagal na nag-Kristiyano, ilang years na nag-Kristiyano, bakit ganun pa rin pag-uugali? Bakit ganun pa rin? Minsan question mark sa atin, di ba? Ang tagal na dahil proseso kasi ito at dumidepende ito sa desisyon natin. Sa commitment natin na lumago. Kung hayaan natin na hindi tayo lalago, hindi tayo lalago. Pero kung pipilitin natin, gustuhin natin lumago, lalago tayo. Kahit sa maiksing panahon, makikita natin may pagbabago. Amen po ba? Amen. So, alam ko lahat tayo nandito. Committed. Hindi po committed ang utak. Lahat tayo nag-commit
ikinumit na natin ating buhay sa Panginoon, yung desisyon natin, kaya tayo lumago. Sino pong lumalago dito, hindi po lumalabo? So lahat po tayo lumalago. Salamat sa Panginoon. So ito po yung pag-aaralan natin. Unang-una, tatlong area is kilalanin natin yung kung sino yung pinanggalingan ng pagbubukod. Hindi yung, binukod ko na sarili ko para sa Diyos. Binili ko na si Lord. Hindi po yun. So, author of sanctification. Then, sino yung agent? Kasi yung area ng buhay natin na kailangang mabago. Kasi nasa proseso tayo, nasa progressive sanctification tayo habang nandito tayo sa mundo. So, ito po yung pag-aralan natin. Unang-una is, God the Father sanctified us. So, hindi po lamang si Lord Jesus, hindi po lamang si Holy Spirit, kundi tatlong persona ang involved sa sanctification natin. Pinili ng Ama kay Kristo para kumilala kay Kristo, at kapag kumilala kay Kristo, ang Banal na Espiritu Santo na ngayon ang nag-aalaga sa atin. Amen po ba? So, ito po yung panalangin ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, at ito din po ang panalangin kahit sa atin ngayon. Nananatili ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Dahil ang Diyos ay hindi po nagbabago in time. So, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway, ang Diyos na tinutukoy dito yung Ama, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan. So, tingnan natin. Ito yung buong katauhan natin. Isang katawan. Merong Espiritu, may kaluluwa, at may katawan. Tatlong side sa atin. So, nung kumilala tayo sa Panginoon, perfect na ang ating Kaya lang, kapag mahina ito, at malakas ito, ang nangingibabaw ito. Yung ating mga gusto, yung ating mga hilig, ito ang nangingibabaw. Kaya makikita sa katawan, makikita sa ating pamumuhay. Pero kapag malakas ito, matatalo ito. At may pamumuhay, ito. Makikita ito sa katawan. Nakuha po natin? So, kahit nga sakit is kayang talunin kapag malakas ang ating espiritu. Sabi sa Proverbs 18, nasa 18 po yun. If I remember it right, 17 ba? O nasa po yan? So, kapag malakas yung ating mga espiritu, is kayang talunin kahit sakit. Kahit yung COVID, kaya natin talunin. Amen? At makikita ito sa ating pamumuhay. Physical. So, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. So, hanggang may hindi po ibig sabihin na tinanggap lang natin si Lord is okay na. Ligtas na ako, okay na. Hindi po. Ibig sabihin, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon, hanggang nandito pa tayo, hindi pa natin nakuha yung ultimate, hanggang nandito pa tayo sa katawan natin, is mananatili tayong walang kapintasan. Kailangan nating malubos yung walang kapintasan sa ating pamumuhay. Dahil, tapat ang tumawag sa atin. Kahit nga po hindi tayo magtatapat, si Lord ay tapat. Amen? So, si God the Father sanctifies us. Then si Lord Jesus sanctifies us. Sabi sa Ephesians, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Para sa atin. So, tandaan natin, ang iglesia is hindi po itong building, kundi kapulungan ng mananampalataya. Upang ialay ito sa Diyos, sa Ama, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya
sa kanyang sarili bilang isang maluluhating iglesia, walang anumang dungis ni kulubot man, pati pala kulubot. So, flawless tayo. Flawless tayo. Natawa kayo, ha? So, upang maging banal at walang kapintasan. 25 liters. Salamat sa Panginoon. No? Kung dito sa lupa, nangungulubot tayo, sa Panginoon, wala. Amen? Yan yung perfect nating kalagayan. Sa John 17:19 naman, yung kakadugtong ng ating binasa, verse 19 yan, ito ang sinabi ng Panginoong Jesus, alang-alang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili. Mismo si Lord nagsabi, itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Sila na sa John 17 kasi, ipinag-pray ni Lord. Lumusot no? Ipinag-pray ni Lord yung kanyang mga disipulo at yung magiging disipulo ng kanyang mga disipulo. Kaya kasama tayo dito na magiging flawless. Itinalaga tayo para sa katotohanan. Mamuhay sa katotohanan. Amen po? So, God the Son, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit sanctifies us. Tingnan natin ang pangalawang Tesalonica. Mga kapatid, na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sino po ang ligtas dito? So, dahil niligtas tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang Espiritu Santo upang, kaya makikita natin, mamaya ma-explain ko po ito, at nang sa inyong pananalig sa katotohanan. Sabi ni Lord, ako ang katotohanan. So, ang Espiritu, ang salita ng Diyos ay Espiritu. So, sa pamagitan ng salita ni Lord, nagkakaroon tayo ng buhay. So, sabi din ni Lord, ako ang buhay, ang daan, ang buhay at ang katotohanan. So, sa pagkilala natin sa Panginoon, full package po. Full po. Hindi po may tapyas, may kulang, o may sobra. Full po. Wala na tayong kailangan pa. Walang kulang. So, perfect po ang sacrifice, perfect po ang banal na Espiritu Santo ngayon sa atin. So, ang tatlong persona na ating kinilalang Diyos, sila po ang author ng ating pagtatalaga. Hindi po tayo. So, wala pong nanggaling sa atin. Kung nakapag-desisyon man tayo, it's because may conviction ng Holy Spirit. Nangungusap ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Malalaman natin mamaya yan sa ating pag-aaral. So, punta na po tayo sa agents. Sino yung kumikilos? Tayo ba? So, sabi dito, sa pamagitan ng kanyang espiritu, kaya nga ito may conviction. Kaya tayo, nakarinig tayo ng salita ni Lord, na-convict tayo, kumilala tayo sa Panginoon. So, at bukod doon is yung sa pang-araw-araw natin may conviction. Kaya kapag nagkasala tayo, o kaya parang nakakaranas tayo ng parang nahihiya tayo kay Lord, ibig sabihin, nandyan pa si Holy Spirit sa atin, magalak tayo. Kasi kapag hindi na natin naranasan yung kalungkutan, ibig sabihin, pinabayaan na tayo. Malungkot na tayo. Mas lalo tayong malungkot. Mas malungkot tayo kapag hindi tayo nakakaranas ng kalungkutan. At parang ang buhay lang natin, okay lang. Okay lang, kahit may kaaway, okay lang. Ayaw po yun ni Lord. So, dahil sa banal na Espiritu Santo, may conviction, may pruning. Ibig sabihin,
dito po sa Japan, kalimitan pag sinabing pruning, usually, pinuputol ang sangang hindi namumunga. Kahit nga yung sangang maraming bunga, dito, ang ubas dito sa Japan, nakita ko po sa YouTube, ang ubas dito sa Japan, dahil nga magaling silang magaling silang mag-alaga at kumpleto sila ng mga karunungan, kumpleto sila ng pampataba, ganon. So, hitik na hitik pag namulaklak at yung mga maliliit na bunga, hitik to. So, puputulin nila yung sobra para lumabas lamang yung pinakamaganda. Puputulin nila yung sobra para lumabas yung magandang bunga. Kaya makikita natin yung binibenta dito, ang sasarap, di ba? Dahil pili lang, pinuputol yung Tapos, bago yon, yung mga sanga, bago siya mamumulaklak, yung mga sangang hindi namumulaklak, o puputulin. Para yung sanga na magkaroon siya ng bagong sanga at doon lalabas yung bulaklak at doon siya magbubunga. So, ganun po. Ganun din po hindi lamang hindi lamang sa budo, hindi lamang sa grapes. Kahit sa anong prutas, ganun ang ginagawa nila. Ginugupit kapag hindi namumunga. So, ganun din po si Lord. Tinatanggal sa atin yung mga bagay na hindi namumunga. Kaya masakit minsan. So, inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga. At kanyang hindi ko makita sa computer, dito na ako, pasensya na. Inalis niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So, ganun po. Kaya, makikita natin yung mga bunga, ang sarap kainin na. Kasi makikita natin sa palengke, sa mga supermarket, magaganda na eh. Hindi natin nakikita kung ano yung ginagawa nila dito. So, ganun din po sa buhay natin. Yung mga pangit sa buhay natin, pinuputol ni Lord. Para makita kung sino tayo, kung saan tayo niya ilalagay. So, ito po ay gawain ng banal na Espiritu Santo. Kaya may conviction. Masakit. Kaya minsan bakit si Pastora, alam yung sekreto ko? Pinipilis pa. Di ba may naririnig tayong ganon? Napag-aanohan tuloy kami, chismosa. Na hindi naman namin alam. Basta lang kami nagpipris ito. Minsan, bakit sila chinichismis yung buhay ko? Di ba, makakarinig tayo ng ganon? Kahit tayo, nakaranas din ako nun. Bakit alam niya ang buhay ko? Kaya nga ako nandito sa likod para hindi niya makita. Nakita pa ako. Nagre-reklamo pa eh. Kasi gusto ni Lord tanggalin yung mga pangit sa atin. Para makita kung sino tayo, yung gusto ng Lord, mamold tayo doon sa gusto ng Lord sa atin. Amen po? Ano pa ba ang ginagawa ng purging? Natawa ako dito nung tinignan ko sa Tagalog ang purging. Kasi purga. May doon sa Tagalog, sa luningning ko na dictionary, purga talaga. Natawa ako nung ako'y nag-aaral. Yung mga bagay na katago-tago natin, talagang inaano ng Lord para lumabas. Para yung dumi lumabas. Yan po ang tinatawag na purging. Kaya, ang gold, di ba, inilalagay sa mainit na pugon para lumabas yung dumi niya para makikita yung puro. Kaya makikita natin yung ating mga ikinakabit sa ating katawan. Magaganda na, ibang klase na kung kuminang. Tapos sabihin pa natin, ano yan? 18K? 24K? Ako walang K. So, tingnan po natin. Ito po ang panalangin. Pinag-aralan natin ito last week. Sino nakaalala? Ito po ang panalangin ni Haring David. At dapat ito din po yung ating
manalangin sa Panginoon. Amen? Ito po dapat ang ating may tinatawag tayong motto, di ba? Sa tuwing umaga, sa tuwing lalapit tayo sa Panginoon, ito yung dapat natin. Lord, siyasatin mo ang puso ko. Dahil ang unang binago ng Diyos sa atin, puso. Dahil ang puso ang salawahan sa lahat. Ang puso ang pinakasalawahan sa lahat. Kaya minsan, ang ganda ng pakita natin, pero iba naman ang kulo ng loob. Kaya ano yung sabi mo kanina, Sister Tess? Impostor syndrome. Or great pretender. O, kanta yun. Sino kumanta noon? Sino kumanta noon? Ayun. So, approaching po. Kaya di ba, akala natin malusog ang bata. Kaya malaki ang tiyan, ay malusog. Hindi pala. Kaya natawa ko na ako, kaya pala pinupurga. Yung mga hindi nakikita ang is kailangan matanggal. Yung mga nakikita dumi sa katawan, is kailangan purgahin para lumabas. Yung mga bata tayo, pinupurga tayo ng ating magulang. So, isa po yan, na kailangan matanggal yung mailabas yung mga pangit sa atin. Yung mga unaware, hidden sin natin. Yung mga hidden agenda natin. Nire-reveal ni Lord. Kaya sabi nga ng mami, yung ating assistant ng mami, nung bago pa lang ako noon, sa JCOB, na siya na mismo, ni-reveal ng Lord. Pinatutuo ito ng mami, nung last, ni-reveal ng Lord yung kanyang pinaka-hidden sin, na wala namang nagsabi. So, yun po ang gawain ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. Nilalabas niya, nilalagay niya sa liwanag. Yung mga buhay natin na sa kadiliman, nilalagay niya sa liwanag upang patuloy itong maliwanagan at mabago. Diba? Sa dilim nagtatago ang mga hindi sa Diyos. Mas gusto sa madilim. Mas gusto sa madilim, di ba? So, ano pa ba? Dinidisiplina tayo. So, huwag natin kalimutan, kapag dinidisiplina tayo, ibig sabihin mahal tayo ng Diyos. Minsan kasi, kapag dinidisiplina tayo ng Diyos, sinisisi natin si Lord. Binabalik natin sa kanyang sisi. Kinukutya natin siya. No. Tandaan natin kapag dinidisiplina tayo, ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Minsan kasi iniisip natin, di ba tayo ng bata, pag pinalo tayo, hindi mo na ako mahal. Ganun lang kaagad eh. Nagdadrama na tayo, nagkukulong na tayo sa kwarto. Pagbata, paano pag matanda? Isip bata. So, wala naman sanang ganun, So, dahil tayo ay anak at minamahal ng Diyos. So, hindi dinidisiplina ng Lord. Pinamabaya niya yung hindi niya mahal. So, kaya tayo nakakaramdam ng pagdidisiplina, mga sakit, or kaya napapagsabihan tayo minsan. Minsan nauuntog tayo. Dahil yun po ay isa sa mga pagdidisiplina na. Kung sensitibo lang tayo sa kilos ng banal na Espiritu Santo, ipagpasalamat pa natin ang pagdidisiplina ng Lord. Amen po? Yan po ay makikita natin sa Hebreo na tayo ay dinidisiplina ng Diyos dahil anak niya tayo at mahal niya tayo. So hindi niya dinidisiplina ang hindi niya anak. Kung wala siyang plano, ay tigo. Makikita natin. Totoo. Makikita natin pag wala na, talagang tinatapos na ni Lord dahil wala ng pag-asa. Kaysa magkalat. Kung wala ng pag-asa, kaysa sa magkalat. Tingnan natin yung hari sa si Hezekiah ba yun? Na humiling
ng extension ng buhay. Binigyan naman ni Lord. Pero nung pagdating ng last, anong nangyari? Nagyabang. So, nakakalungkot minsan. Kaya, huwag na natin hilingin minsan na, ang lagi natin hilingin, Lord, disiplinahin mo ako. Lord, ituwid mo ang aking daan. Okay po ba? So, pangalawa sa agent niya is yung salita ng Diyos. So, mawawala ang lahat ng bagay. Langit at lupa mawawala. Ang mananatili ay ang salita ng Diyos. So, ito po ang ginagamit. Ang salita ng Diyos para tayo lumago. Kaya, naisin natin lumago. Kapag ninais natin lumago, hanapin natin ang salita ng Diyos. Ito'y tinuturuan tayo, kinukorek tayo, at nire-review tayo. Ito masakit pag nire-review tayo. Masakit talaga. Parang ayaw mo nang bumalik sa church. Ayaw mo nang magsimba kapag na-review tayo. Pero kapag napagtagumpayan naman natin, ay ibang klaseng ligaya naman. Yung review ni Lord, ibang klaseng ligaya naman kapag napagtagumpayan natin yung sakit. Amen? So, ang sabi ng salita ni Lord sa pangalawang Timoteo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan at sa pagtama sa maling katuruan at pagtuwid sa likong gawain at pagsasanay sa mga matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawa. So, ito po yun. Para handa tayo at maging karapat-dapat tayo. Hindi tayo matusok. Hello po? So, sabi, pagtuturo sa katotohanan, pagtama sa maling katuruan. Di ba naitama yung ating mga maling pagsamba sa Diyos? Naitama? Tama, tayo ngayon ay sumasamba na sa Espiritu at katotohanan. Ano pa ba? Pagtuwid sa likong gawain. Dati akala natin white lie okay lang. Hello po? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, sinungaling, white lie is a lie pa rin. Akala natin ang kasalanan is pagpatay lang ng tao. Yung pangangalo niya, akala natin yun lang. Yung pag-irap pala sa kapwa, hindi natin alam yung kasalanan niya. Okay lang. Wala namang utang sa iyo. Wala akong pakialam sa'yo, basta ako namumuhay mo. Ganun tayo. Hindi pala maganda. Kaya tayo itinutuloy, sinasanay tayo sa matuwid na pamumuhay. Kaya ngayon, makita natin, kahit masama ng loob natin, nakangiti pa rin tayo. Kahit binabato na tayo, ginagawan pa rin natin ng mabuti. Amen? Baka naman, binabato natin ng tinapay, may kasama, ano yun? Nilagay yung tinapay sa garapon, binato, kaya nabukil. Si Ate Rose lang nakaano nung aking bilong na bukil. Hindi kasi nga, sa amin, Bisaya kasi, pag sinabing tricycle, tricycle. Gano'n ang Kaya, hindi anak. Sabi, tinutuwid yung bata, tinatama yung pag-pronounce. Tricycle. Kaya pagdating nung nabunggo yung anak, Mama, may bukil ako. Kasi bukol hindi laging tinutuwid. Kaya sabi nga may bukil na. Katawa lang po. Nagising na po tayo? O kanina pa tayo gising? Pangalawang Pedro po, tingnan natin. Gaya ng sanggol, ito po yung sinasabi, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya. Ang tinutukoy dito na dalisay na gatas is ang tinutukoy dito ay ang salita ng Diyos. Para lumago.
Katulad ng baby, iiyak lang yan. Wala siya ibang gawain, iyak, matulog, at kumain. Maglabas ng dumi. Yun lang gawain niya. Pero, ang gawain lang niya talaga, pag umiyak siya, yan lang, didede lang siya. So, katulad, kung tayo baby pa, sa pananampalataya, wala naman tayong baby na dito. Salamat sa Panginoon. So, karni na ang ating hinahanap. Amen? Kaya marami na tayong tanong. Kapag nag-aaral ng Bible study, marami na tayong tanong. Paano ganon, Pastora? Paano ganito ganon? Mga sitwasyon na ano. Kasi lumalago tayo. Dati hindi tayo nagtatanong, ganon pala. Hanggang ganon lang tayo. Kapag may nagtuturo, ganon pala yun. Hindi ko alam yun na ganon pala yun. Pero habang tumatagal, paano ganon? May nagtatanong na tayo. Katulad ng isang bata, 3 years old, hindi nawawala ng bakit. Bakit? Sasagutin mo, bakit nga? Hindi nawawala ng bakit. So parang ganon sa atin. Kapag tayo lumalago, marami na tayong tanong sa bawat sitwasyon ng ating pamumuhay. So ibig sabihin, lumalago na tayo. Amen? At hindi na tayo nasasatisfy lang, salvation pa rin ang salvation. Ang ating pinapakinggan. Gusto naman natin ibang turo na. Kaya naghahanap na tayo ng ibang turo. Hinahanap na natin yung mga mabibigat na turo. So, ibig sabihin nun, magpasalamat tayo sa Diyos dahil tayo'y lumalago. Isa yun sa manifestasyon na tayo'y lumalago at hindi lumalabo. So, sabi po, mga supporting verses po ito. Alam natin to? 4:12. Hinigitan pa si Rambo. Higit pa kay Rambo. Alam natin? Bakit ko nasabing higit pa kay Rambo? Magkabilay talim. Tabak na magkabilay talim. Di ba si Rambo ang niya? Yung batter niya. Talagang napakakalas. Higit pa. Dahil saan siya tumatagos? Sa kaluluwa at espiritu? Sa kasukasuan. Kaya makita natin masakit. Kahit tayo nasa bahay na, wala na tayo sa church. Minsan hindi maipinta yung ating mukha. Bakit ganun, Lord? Minsan nagtatanong tayo. Sige Lord, ituwid mo pa ako. Diba? So, dahil yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kapangyarihan ng Espiritu sa buhay natin. So, pangatlo po, dito na po tayo sa area. Ano yung kailangan baguhin sa atin? Dahil yung una, sa positional, ang binago doon puso natin. Ang binago doon puso natin. Kaya alam na natin kung sino tayo, anak tayo ng Diyos, alam na natin na tayo ligtas. So dito naman, ang babaguhin sa atin, yung ating pang-araw-araw na paglakad, yung ating mga ginagawa, pananalita, at yung ating iniisip. So, our cooperation and obedience will determine the level of our growth and maturity in this area. So, dito natin makikita sa ating pananalita, kung paano tayo manalita. Sorry po kanina. Nabaliktad yung aking pag-type sa aking isip. So, ano po ang sabi sa Kolosa? Sa una is sa ating paglakad. Ito ang ating lakad. Sa Kolosa 2:6, ang sabi, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Then, ang 1 John, sino bang nagsasabing na natili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesus Kristo. So, Christ likeness yung ating pinaka-goal. Kung dati atatapang tayo, ngayon maawain. Atapang eh. Kung dati tayo
mapagmura, ngayon naman, pag-ibig ang ating inilalabas. Kung dati nananapat tayo, ngayon naman gumagawa tayo, umaalalay. So, may kaibahan po, may pagbabago po. Yan po yun, makikita sa atin. Nakapalibot tayo sa pag-ibig ng Diyos. Naunawaan na natin yung kahinaan ng kapwa, nire-respeto na natin. Dati hindi natin nire-respeto eh. Ay, basta ganito ako. Ganon tayo. Ano, bahala ka. Wala tayong pakialam, amen? O ako lang yun. Pero ngayon, nire-respeto na natin ang kahinaan. Hindi natin kinukutya pag nagkamali ang ating kapwa. Pag nagkasala, ating itinutuwid. Hindi natin tinatapakan. Hindi natin dinuduro-duro. Minsan kasi pag ginagawa natin is nanduduro tayo. Kapag nagnagaw, magnanakaw ka kasi! Ganon. Matigas kasi ulo mo! Lalo tuloy tumigas. Dinideklara eh. So ngayon, ang sinasabi na natin, mabait ka. Kaya sa sunod-sumunod ka. Ayan, nag-iiba na yung ating pananalita. Amen? Kahit na medyo matapang pa yung punto, nag-iiba na yung salita. Minsan, naiinis na eh. Ay, kung bait-bait mo. Ganon na tayo. Nag-iiba na yung ating pananalita. Dahil alam na natin. Amen po ba? So, sa ating trabaho, ano man ang ating ginagawa, gawin natin as if naglilingkod tayo sa Panginoon. May nakakita o wala, gawin natin ang tama. Meron kasing iba sa trabaho, o kahit sa ano, is walang nakakita. Ay, okay lang. Sorry. Sambay dito, tayo doon. Pero pag nandiyan na yung ano, bilis nang gumawa, ano? Dapat hindi na ganon. Kahit hindi tayo nakikita ng ating amo, kaya kapag inisip natin na tayo ay naglilingkod sa ating Diyos, ang ating pinakaamo ay ang Diyos, gagawin natin kung ano ang tama. Hindi tayo magnanakaw ng oras, hindi tayo magnanakaw ng mga bagay na hindi sa atin. Hello po? Katulad ng ginagawa namin nun, wala naman asawa ko, ano? Katulad ng ginagawa namin noon, nung wala pa ako sa church, pag kumakain kami, malilit pa yung mga anak ko, ang asawa ko is, nilalagay niya sa, pag nakakita siya ng pambatang kutsara o tinidor, inuwi. Souvenir. Ako naman tuwang-tuwa. Ay, may collection, ang dami. Pero nung ako'y nasa church na, talagang pag nanakaw, dami. Hindi ko na ano yung aking mukha. Dami, balik mo yan. Namumula na ako sa ano kasi alam ko na may hindi tama pag nanakaw yun. Pero dati, hindi ko na ano, tuwang-tuwa pa ako pag nakita kong maganda, lalo na pag karakter, Papa, ako pa yung nag-udyo. Hindi naman yata maintindihan ng asawa ko. Naka-live tayo eh. Yan po yung dati. Ngayon po, hindi na po. Sa biyaya po ng Diyos, may pagbabago. So, ano man ang ating ginagawa, gawin natin as if si Lord yung ating pinaglilingkod. Amen? Hello po. Balik tayo? Alam, sorry po. Ayaw nang gumalaw? Ayan. Pananalita. Sorry po sa pananalita kanina. Sa Efeso 4:29, tingnan natin. Huwag kayong gumamit ng mga masamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. So, kailangan yung ating pananalita malumanay na, hindi na mga masasama, hindi na, although, ito ang nalimit sa atin,
dati, ito malimit sa atin. Kapag nagsama-sama ang babae, sama-sama ang lalaki, ang malimit na napapag-usapan mga green jokes. Amen? Green jokes. Dapat wala na. Iwasan na natin. Dahil ginagamit natin ang ating mga bibig sa pagpupuri sa Panginoon. So, dapat gamitin din natin sa mabuti. Hello po? Gamitin din natin. So, kailangan punuin natin ating mga puso na mga mabubuting salita, mga mabuting bagay. Dahil out of the abundance of our heart, the mouth speak. Kapag galit tayo, yun ang nilalabas natin. So, panatilihin natin malinis ang ating puso. Amen po? So, thoughts sa ating kaisipan. Isa na rin dito yung puso natin, ano? Sabi nga po, magbago tayo ng ating mga isip. Huwag kayong makiayon na sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. So, kailangan mabago. So, kailangan napuno ito ng salita ng Diyos para yun ang ilalabas ng ating mga bibig, yung ating mga salita. Na sabi nga po sa Mateo, mag-isip lang tayo ng pangit sa kapwa, is nagkasala na tayo. Mas ano pa nga dun sa Mateo pag nakakita ng magandang babae, nag-isip ka na, is nangangalunya ka na. Mas mabigat. Minsan kasi ang sa atin, ang pamantasan natin, tao, is okay lang mag-isip. Wala naman nakakaalam. Amen? Okay lang mag-isip ng pangit, wala naman nakakaalam. Basta huwag lang natin gawin. Hello po. Pero sa pamantasan ng Diyos, is kapag nag-isip tayo ng masama, yun na yun. Yun na yun, kasalanan na yun. Kapag nag-isip tayo, nakakita tayo, kasi minsan dito nag-upisa sa mata Pag nakakita tayo, aganda lalaki, aganda babae, minsan inubaran na natin. Salamat sa Panginoon at hindi na ngayon. ano? Kung meron tayong... So, yun pa, halimbawa po, hindi naman po lahat, amen? Hindi naman po lahat ganun. So, kapag inisip natin, halimbawa may kaaway tayo, pinapatay na natin sa isip natin. O kaya, mamatay ka na sana. Hindi natin sinasabi pero sa isip puso natin. Para na tayong pumatay din. Sa harap ng Diyos, para na rin tayong pumatay. Pumatay na tayo ng tao. Mag-isip lang tayo ng pangit sa kapwa, is ganun na. Sa harap ng Diyos, ganun na ginawa natin. So, mas mabigat po ang pamantasan ng Diyos. Minsan, inaano natin sa pamantasan natin. Pero kung basahin natin ang salita ng Diyos, mas grabe. Ang pamantasan ng grasya, mas mabigat. Kaya alamin natin, huwag tayong maging mangmang sa katotohanan. Alamin natin kung ano ang katotohanan, alamin natin ang salita ng Diyos, alamin natin ang kalooban ng Diyos para hindi tayo maligaw sa ating mga nilalakaran. Amen po ba? Amen. Okay, tapos na po tayo. So, ano po yung ating pinag-aralan? Nasa proseso po tayo, nasa progressive sanctification po tayo, na ang Diyos ang nag-sanctify sa atin, ang Panginoong Jesus ang nag-sanctify sa atin, ang Banal na Espiritu Santo ang nag-sanctify sa atin, nagbukod sa atin, nagbuklod sa atin, at siya din po, ang Banal na Espiritu din po, ang agent, siyang kumikilos sa atin ngayon. Dahil tapos na po ang ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus. Tapos na po ang gawain ng Ama nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Nang ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Tapos na po. Hindi na po pwedeng gawin ulit.
Tapos na po ang perfect sacrifice na ginawa ng Panginoon. Ang hindi pa po tapos ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa atin. At hindi pa po tapos ang mundo, kahit matapos ang mundo, ang salita ng Diyos, ang mananatili. Kaya ito yung patuloy na magbibigay sa atin ng pagtutuwid, ng pagtatama sa ating mga maling ginagawa. Hello po? At ito din po ang patuloy na maglilinis sa atin para yung ating mga puso at kaisipan patuloy na mabago, para ang ating pananalita, yung ating mga ginagawa, out of the abundance of the heart, the mouth speak. So, ang ibig sabihin nito is hindi lang po literal, kundi kung ano yung nasa puso natin, yun ang ginagawa natin. Amen? Yun ang ginagawa natin. So, hindi lamang sa pananalita, sa ating gawa, lahat, nandito lahat. Pagbabago sa puso at sa isip. So, dito po, nagtatanim ng mga negatibong bagay ang kaaway sa ating kaisipan. Kaya nga, laging sinasabing, baguhin na natin ang ating mga kaisipan. Punuin natin ng mga salita ng Diyos upang hindi ito mapasukan ng mga negatibong bagay, mga pangit na bagay na ini-inject ng kaaway. Dito po may paglalaban sa ating mga kaisipan. Hello po? Kaya nga sabi, mas maigi pa nga wala tayong mata, mas maigi pa wala tayong tainga. Kasi parang hindi tayo magkasala sa Panginoon. Ngunit binigyan tayo ng mata, binigyan tayo ng tainga, binigyan tayo ng bibig, para magamit ito sa pagpupuri sa Panginoon. So gamitin natin kung ano yung binigay ng Lord sa atin upang papurihan ang ating Diyos. Amin po ba? Tumayo po tayong lahat. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, at naway panatilihin ninyong walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang spirito, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Ito po ang ating pong pinag-aralan ngayon. Salamat sa Panginoon. So, be ready for maturity, be ready for growth, at be ready din po sa pagtutuwid ng Banal na Espiritu Santo sa pagtatama, at panatiliin natin yung kauhawan natin sa salita ng Diyos. Hallelujah. Sumanib po tayo lahat at patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon. Salamat po Diyos sa iyong salita na tunay nga po na unawaan namin. Pinagpapasalamat namin na it's not from us, it's from you. Lord God, ang pagbukod, ang pagpili, ang pagbigay mo sa amin ng tamang posisyon sa iyong mga mata. Lahat ng ito is because of your grace and because of your great love na hindi naghahangad ng kapalit, ngunit iginawad mo sa amin. Salamat o Diyos na kahit hindi ka naghahangad ng kapalit, Lord, ay ninais mo pa rin na maibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Dahil ikaw nga po ang aming Diyos. Sa lahat ng ginawa mo sa amin, sa lahat ng kabutihang iginawad mo sa amin, hayaan mo, Lord, na masuklian namin ito. Hindi man namin kayang bayaran, O Diyos. Lahat ng kabutihang ginawa mo sa amin, ay masuklian namin ito ng aming mga papuri, pagsamba at pagkilala sa iyo sa aming mga buhay. Manatili kang nakaupo sa trono mo, sa aming mga puso, dito sa iyong iglesia. Kayo po patuloy na manguna at hayaan mong patuloy mo kaming pagkabuklurin sa iyong pag-ibig upang maibukod mo kami for greater works dahil kami ay kamanggagawa mo, O Panginoong Jesus. Salamat po, purihin ka. Sa ngalan ni Jesus itong aming dalangin. Amen. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you, and I long to bring my life and all
patuloy ng aming mga buhay ay patuloy na magiging kaaya-ayang alay sa iyo, na patuloy na magpupuri sa samba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Hayaan mong ikaw lamang isang patuloy namin itanghal sa aming mga buhay. Hayaan mo ikaw lamang ang siyang patuloy na makilala at maparangalan pa. Dahil dito mo kami tinawag, O Diyos. At marami pa po mga nangangailangan sa iyo, Lord. Sa pamagitan namin, magamit mo kami upang maging kamanggagawa mo, upang makita nila ang kagandahang loob mo through us, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat sa patuloy na pagbuklod mo sa amin, sa patuloy na pagkaloob mo sa amin ng growth, ng pagkalaguan. Salamat sa iyong salita na siya patuloy na nagbabago sa amin, nagko-correct sa amin, nagdidisiplina sa amin, Lord God. Salamat sa lahat. Salamat sa Banal na Espiritu Santo sa kapangyarihan mo, Lord. Hindi po namin magagawa ang lahat ng bagay nito, hindi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na sumasa amin. Kay Lord, marami yung salamat dahil kayo po ang kumikilos sa aming mga buhay. Holy Spirit, patuloy mo nga kung pangunahan kami upang hindi ang mga sarili namin ang siyang patuloy naming maitaas, ang siyang makilala namin, kundi ikaw, ang manifestation mo, ang pagkilala namin sa iyo sa aming mga buhay, sa aming paglakad ay siyang patuloy naming magampanan at siyang patuloy namin makilala pa yung kapangyarihan mo na kumikilos doon sa pagkabuhay na muli ay maranasan din po namin sa buhay namin yung pagkabuhay na muli na naranasan ng Panginoong Hesus sa aming mga buhay. Salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng guidance. Salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng kauhawan, Lord God, na patuloy bang kilalanin pa namin ang iyong pagka-Diyos sa aming mga buhay. Purihin ka. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Hindi po namin kaya itong suklian. Ngunit salamat po. Binigyan mo kami ng bibig. Binigyan mo kami ng kamay. Kung pagkatao namin ay patuloy namin inaalay sa iyo upang ikaw ay siyang patuloy na maparangalan at walang ibang maparangalan kundi ikaw lamang, because you alone deserve all the glory and praises. In the name of Jesus. Amen. Okay po, itaas po natin ang ating mga kamay, ating extend sa ating offering. Salamat, O Diyos. Salamat, Lord. Dahil sabi nga po sa isang awitin, Lord, that you are my Savior, Lord, na ibabalik namin. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sandigan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming nilalapitan. Kung kami po ay nangihina, Lord, ikaw nagbibigay ng kalakasan. Kaya, O God, nakita mo, Lord, ang mga puso ng mga anak mo, O God, sa pagbibigay, O God, napaka-generous ang bawat isa, Lord, dahil naniniwala sila sa iyong salita na hindi mo kami pahihirapin, O God. Lord, lagi mong pupunuin, siksik-liglig, at umaapaw ang aming mga bigasan, O God, dahil hindi mo hayaan, O Lord, na magutuman ang isa mong mga anak. Dahil we are the light, Lord God. Kami po yung nakikinikita mo, Lord, the channel blessings, O God, sa salita. Kaya you are a blesser, Lord, sa aming buhay na karapat-dapat na purihin, karapat-dapat na sambahin, karapat-dapat na itaas araw-araw sa aming mga buhay ang dakilang pangalan mo, O God. Lord, isang sigaw namin every morning, Lord, that you are our Savior, that you are the author ng aming mga buhay, Lord God. Salamat po. Muli namin ibabalik, Panginoon, na taas na papuri at dakilang pasasalamat sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng magsabi ng Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Panginoong Banal, pinapasalamatan ka namin sa mga oras na ito, Ama. Salamat po sa iyong pagsama ng iyong banal na presensya at matamis sa matamis mo na Holy Spirit na patuloy na ang iyong presensya ay dumadaloy sa kalagitnaan ng aming pagsamba sa iyo. Salamat sa buhay ni Pastora Ellie Murayama na patuloy na iyong ginagamit, Ama, at fresh anointing na iyong binibigay sa kanya. Kung ano man po ang nawala sa kanyang energy ngayon, palitan mo po ng
panibagong kalakasan sa kanyang buhay, panibagong anointing, panibagong knowledge, wisdom, and even understanding sa kanyang buhay, even sa kanyang family, protection be upon her family, sa mga anak niya, lalo na sa asawa niya, sa trabaho ng kanyang asawa, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya na inyong ibinigay sa buhay ni Pastor at sa kanyang buong pamilya. Salamat Ama maging sa mga tao na andito ngayon na inuna ka po ang iyong kadakilaan ang inuuna sa araw na ito, sa araw ng linggo. Salamat Panginoon sa kanilang mga dinadalangin. Salamat sa mga panalangin na ngayon pa lang answered prayer na po, Ama. Salamat sa lahat ng biyaya pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa iyong kaluwalhatian na patuloy na ang iyong presensya ang aming tinatamasa, ang iyong pag-ibig, pag-ipatuloy na pag-initin mo po ang aming mga puso na hanggang sa iyong pagbalik, Panginoon, patuloy kaming nananalangin at sumasamba sa totoong Diyos na aming kinikilala. Mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, at ngayon pa man sa new generation sa amin. Salamat Ama sa iyong biyaya at habag na patuloy na sa aming pag-uwi. Proteksyonan niyo po kami kung gaano niyo po kami iningatan sa aming pagpunta dito. Gayon din naman sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang mga temporaring bahay, Panginoon, sa mga naiwan namin. Salamat na iniwan mo ang kaligayahan at mga saya sa kanilang mga labi. Salamat naman sa protection. Salamat sa mga anghel na yung pinadala sa aming mga guardian angel na patuloy na kami ay binabantayan. Salamat. Siyuhan mo po ang aming panalangin. Sa iyo lamang binabalik namin ang pinakamataas na papurit pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng magsabi na, Amen. Hallelujah! Ayun po tayo, manatili po tayo lang tayo para sa ating pangwakas na awitin.